Ako na tayo dito sa isa rin naman may sayad ang utak. Okay? Dumako tayo dito. Talagang ang Kongreso ngayon, ano ba na yan, mga Pilipino? Gumising kayo, tignan nyo yung mga binoboto nyo, may mga sayad. Tapos gusto nyo ba magkaroon ng presidenteng may sayad, Sara Duterte? Abay, good luck. My fellow citizens, Congressman Romeo Acop has passed away. When justice and legal systems fail us, we can put our faith in God to deliver us from evil. As what he has done to Congressman Romeo Acop, he has taken his life and passed judgment upon him, ensuring that he may not continue his corruption any longer. Ito, nakakagalit to. Paisa lang nga, putang ina mo. Ha? Ikaw hayop ka. Ikaw hayop ka eh. Ha? Hayop ka. Hayop tong ginagawa mo. Hayop ka. Kiko Barsaga. Magalit ka na kung magalit. Pero mo, sinasabihan mo, demonyo, sinasabuhan mo, nangurap. Patay na yung tao. Anong klaseng tao to? Abnormal ka bang hayop ka? Ano, kaduwagan niyang ginagawa mo eh. Diba? Sasabihan mo, ganyan yung tao. Nakinuha na siya dahil nga sa kasamaan niya. Tangina mo. Sorry po ah. Yung mga ganito po kasi nakakagalit eh. Pero mo minumura, parang inaano niya yung mga may inambag. Ha? May inambag po ito. May inambag sa Quadcom. Isa siya sa mga dahilan ba tayo nakakuha ng hustisya sa ICC. Tapos gagaguin lang neto ni Kikong gago. Let this be a lesson to all of the other congressmen. You may steal from the people. You may become powerful here on earth. But you were born with nothing and you shall die with nothing. Tira mo, maging lesson daw po to sa mga congressman na pinanganak kang wala, mamamatay ka ding wala. Tarang, Congressman Acop has left a legacy of greed and corruption. tira mo, iniwan niya daw legacy, greed and corruption. Kupal ka ba talaga? Ha? Alam mo, hindi na to eh. Hindi po to normal. Abnormal talaga tong hayop na to. Sa totoo lang po ah. Kasi po, ano eh, ito pong ginagawa nila, hindi ugali po ito ng Pilipino. Huwag natin gawin to. Huwag natin gawin to. Hindi po natin kailangan gawin tong ganito. Tama, Mela Larcon, tama. Dapat idemanda to eh. Itong putang inang sintu-sintu na tong Kiko Barsaga na to eh. Magreklamo ka ng ayop ka. Pero yung ginagawa mo, putik congressman ka, ganyan ang pinapakita mo? Ha? Nang humiliate ka ng taong namatay? Na wala namang ginawa? Eh, ba't nung buhay hindi mo kinasuhan? Diba? Bakit nung buhay kung alam mong kurakot, hindi mo kinasuhan? Hindi mo nireklamo? O ngayon patay na tsaka mo bibirain? Bakla ka ba? Diba? Bakla yata to eh. Nung patay na tsaka mo bibirain ng ganyan. Wala namang ginagawa masama sa inyo yung tao. Diretso. Hated by the people he swore to serve. Hated by the people daw. Kinamumuhian daw ng taong bayan. The Filipino people who rejoiced upon hearing the news of his demise. This is also how every corrupt congressman will be remembered. As a stain of filth on our beloved country's flag. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sa video na ipinakita ko sa inyo, diretsahang inakusahan ni Congressman Kiko Barsaga ang yumaong Congressman Romeo Acop ng greed at corruption. Hindi lang yon, iniugnay pa niya ang pagkamatay ni Acop na parang parusa ito ng Diyos. Now, Kita mo, ginawa niya na parang si Ako pinapinarasan ng Diyos kaya namatay. Alam mo, grabe, no? Sorry po sa nasabi ko, ah. Sorry po talaga. Sorry po sa nasabi ko, pero sana po wala, ano po kasi live to eh. Hindi ko kayang ganyan eh. 'Di ba pag meron nga po namamatay, hindi mo na lang inaano eh. Patay na yung tao, wala nang laban yun eh. Ikaw na lang nabubuhay ang umunawa. Hindi, itong kupal na to, hindi mo, ewan ko paano pinalaki to ng magulang niya eh. Kasi hindi tayo pinalaki ng magulang natin ng ganyan. Hindi tayo hayaan ng magulang natin na maging ganyan ang ugali natin. Hayop naman to. question is simple. May legal problem ba dito? From a legal standpoint, yes, may seryosong issue. Sa ilalim kasi ng Article 353 of the Revised Penal Code, malinaw na ang libel ay hindi lang laban sa buhay. Kasama rin dito ang paninira sa alaala ng isang patay. Yan, kasuhan What the yan. law calls blackening the memory of one who is dead. Bakit ganito ang batas? Dahil simple lang ang prinsipyo. Ang patay ay hindi na kayang ipagtanggol ang sarili.
Kaya binibigyan ng batas ng karapatan ang pamilya na ipagtanggol ang pangalan at alaala ng yumao. Ngayon, dagdagan pa natin Dapat lang po sa mga pamilya, kasuhan nyo po ito. Kasuhan nyo. Kahayupan po ito. Di ba? Hindi natin kailangan palampasin yung mga bagay na ganito. Di ba? Kaya nga, patay na yan eh. Wala nang kalaban-laban yan. Anong karapatan natin? Di ba? ng isang layer. Hindi ito sinabi sa private conversation. Hindi ito sinabi off camera. Ginawa ito online. Kaya dito pumapasok ang cyber libel. That is, Article 353 of the Revised Penal Code in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ibig sabihin, mas mabigat ang pananagutan dahil kapag ang libel ay ginawa gamit ang Information and Communications Technology, tumataas ang parusa. Dito naman pumapasok ang madalas na argumento. Fiscal, Congressman si Kiko Barzaga, may parliamentary immunity siya. Hindi siya pwedeng arestuhin habang may session ang Congress. Hindi po ganun kasimple. Under Article 6, Section 11 of the 1987 Constitution, dalawang magkaibang proteksyon ang ibinibigay sa mga mambabatas. Una, ang immunity from arrest ay limited lamang sa offenses na may parusang hindi lalagpas sa 6 na taon ng pagkakakulong at applicable lang habang ang Kongreso ay in session. Sa cyber libel, ang parusa ay 1 degree higher kaysa ordinary libel at umaabot sa higit 6 na taon, kaya hindi sakop ng immunity from arrest. Ikalawa, ang legislative privilege na nagsasabing ang isang mambabatas ay hindi maaaring panagutin para sa any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. Ito ay mahigpit na limitado lamang sa mga pahayag na ginawa sa loob ng Kongreso o sa mga opisyal na committee proceedings. Ang pahayag po ni Congressman Barzaga ay hindi ginawa sa Kongreso, hindi rin sa isang committee hearing, kundi sa isang video na kanyang ginawa at in-upload online. Tama. Tama. Dapat talaga sa mga kamag-anak po, ang mga tao po na malalapit kay Kong Akop, mga constituents po, kasuhan niyo po ito. Napakabakit po ni Kong Akop. Pinagpipiestahan po yung kamatayan. Yung mga taong ganyan, di ba? Yung mga taong ganyan na binabastos yung namatayan. Ewan ko kung anong klaseng papalaki kayo ng magulang nyo or paano kayo pinalaki ng pagkatao nyo eh. Biro nyo, mag-iimbento kayo ng mga iba't ibang balita para lang, di ba? Dagdag pa rito, siya ay kasalukuyang suspended, kaya walang kahit anong constitutional privilege na maaaring ikabit sa naturang pahayag. In other words, hindi po maaaring i-claim ang parliamentary immunity para sa isang online video na wala sa loob ng lehitimong legislative proceedings. Tama. Ngayon, may magsasabi pa rin, public official naman si Akop noon. Totoo, public official siya noon. Pero hindi ibig sabihin nito ay pwede na siyang siraan. Tama. Even under our legal system and jurisprudence, pwede pa rin maging libelous ang isang pahayag laban sa public official kapag may actual malice. Ano ba ang actual malice? Ibig sabihin, alam na nagsasalita na mali ang kanyang sinasabi o sadyang wala siyang pakialam kung totoo ba ang kanyang sinasabi o hindi. That is what the law calls reckless disregard for the truth. Hindi po ito protected opinion. Hindi na ito fair comment. Ito ay reckless imputation. Yes, freedom of speech is protected. Pero malinaw din ang batas. May hangganan ang kalayaan. Ang paninira, lalo na kung laban sa isang patay na hindi kayang ipagtanggol ang sarili, ay hindi na bahagi ng protected speech. Oh, yan ha, di ba? Oh, biro mo kasi patay na po eh. Di ba? Ba't mo ano ka ba? Tas, ewan ko ba, hayop talaga mga congressman na ganito. Ba't ba tayo nagkaroon po ng mga congressman na ganito? Grabe, parang sinusumpa po ang Pilipinas. Tas nagkaroon pa tayo ng vice president. Nagkaroon din tayo ng vice president na ubo din ng kawalang yan. Grabe, sinusumpa na ba talaga tayo? Uy, maraming salamat po Roel Arrogante, pare. Thank you. Sinusumpa po ba talaga tayo? Grabe naman. Panginoon, tama na po. Di ba? Kung pwede lang talaga, kung masama lang akong tao, sabihin ko, wag na si Kong Akop, si Kiko na lang. Sarap gumanon eh. Kong Akop, wag ikaw, si Kiko na lang. As demonyo po eh. Pero mo patay na, gagawin mong issue para lang magpapapansin ka. Tapos sasabihan mong kurakot, pero nung buhay, hindi mo nilalabanan, hindi mo sinasabihan. Oh, bakla-bakla ka. Oh, dapat nung buhay, tsaka mo nilabanan. Oh, ngayon patay, tsaka ka magngangawa. Pwede tayong mag-criticize, pwede tayong mag-debate. Pero kapag inaakusahan mo ng krimen at moral depravity ang isang tao, lalo na ang isang yumao, nang walang matibay na basihan, maaaring hindi na ito opinyon, kundi isang krimen. Tama. So yan lang po ang nais kong ibahagi. Oh, malinaw yun ha. Pinakakusahan mo siya ng kurap, pero wala ka mapakitang ebidensya. Hindi mo naman inaksyonan. Oh. Di ba? Sir Roger mabait. Maraming salamat po, Sir Roger. Salamat po. Thank you.
Diba? Ngayon, babanatan nyo. Mga duwag kayo eh. Hindi nyo naman mabanatan ng diretsyan. Mga siraulo to eh. Alam mo yung pamilya nito ni Kiko Barsaga? Natutuwa ba kayo sa ginagawa nito? Ha? Buti yung Barsaga na apelido, ginagamit nyo pa. Ako kung ganyan pinapakita na ito. Hindi na ako gagamit na apelidong Barsaga kung ganito, abnormal lang gumagamit. Diba? Ang dami nakagalit dito eh. Kaweting talaga oh. Pero mo ginagawa nilang kakatawan na yung pagkamatay ni Kong Akop na marami pong naitulong sa Kongreso. Marami pong naiambag na batas. Marami pong naiambag sa mga komite na natuklasan sa kagagawan ng kasamaan dito sa ating bayan. Tapos mamaliitin lang nitong mga abnormal na to na akala mo matagal na sa Kongreso. Mga puro pabida lang. Na walang magawa kundi mag-ingay lang sa Kongreso, mag-ingay ng mga tanga. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay.
Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at magwala.